Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dagman Sandra A from DSBA HRM 2D and I am from the group 1. Now, I will be going to discuss about the tax collection system. So now, under this collection system, the payer of the income or the dedicate the tax on the income before releasing the same of the pay and remits the same of the government. The following are the without holding types of collections is under this system. So, ang tax collection system ay without holding tax ay isang sistema na kung saan nagbibigay ng payor ay ang without holding or nagdi-dedicate ng isang nagwi-without ng buwis mula sa isang kita kaya nang tumatanggap ng pay bago ito ibigay sa kanyang mga without holding na buwis. So sa isang direktong ipinapadala ng isang gobyerno like sa BIR, so ang creatable without holding tax CWT, ito ay isang buwis na mula sa isang kita ng isang tao or negosyo. Maaaring mag-claim bilang isang credit sa kanilang mga annual income tax return. Ang CWT ay isang advantage na pagbayad sa isang buwis kapag nag-file siya ng isang annual income tax return. Ibabawas ang mga without hold na buwis na ito mula sa iyong total na tax na kailangan mong bayaran. So, like for example, ito is isa kang abogado. Kumita ka ng 100,000 mula sa isang client ng without holding tax rate na 5%. Ang client mo ay isang magwi-withhold ng 5,000 na ang natitirang pera is nasa 95,000 or ibibigay sa'yo ng isang 5,000 na without hold ay maaaring mag-create or mag-credit kapag itong nag-file ka ng iyong mga income tax return. Ang mga karaniwang sitwasyon ng mga pagbabayad sa isang professional fields ng like for example ito sa halimbawa niya is abogado, accountant, engineers at pag-up ng mga ari-arian. Halimbawa nito is renta ng lupa o bahay, pagbabayad sa mga subcontractor o independent contractors. So the next is the principal sum of tax system. According to the Adam Smith, a government should be adhere to the following principle components to the involved sound tax system. So ayon daw kay Adam Smith ay may tatlong pangunahin ng mga gobyerno o prinsipyo ng bonus na dapat sundin ang mga gobyerno upang magkaroon ng isang maayos na pagkakatarungan ang sistema. So the first is fiscal adequacy, sapat na pondo. Dapat na buwis na kinokolekta, sapat na upang tustusan ang mga gastusin ng mga gobyerno. Kung saan ang koleksyon na hindi pagkakapagbigay ng maayos na serbisyo ang mga gobyerno. So, halimbawa nito is ang mga kung ang gobyerno ay naglaan ng budget para sa mga education na kalusugan. Kinakailangan nitong mangolekta na sapat na buwis upang matulungan ang mga gastusin na ito. So, the next is the theoretical justice. So, makatarungang kapantay-pantay. So, ang buwis na dapat naaayon, nakakayahan sa bawat isang magbabayad. Hindi pwede ang mayayaman is magbabayad sila ng maliit. And then, ang mahihirap naman is magbabayad sila ng malaki. So,
Halimbawa sa Pilipinas ay mayroong progressive system na kung saan ang mga kumikita ng mas mataas ay nagbabayad ng mas malaki sa presento or buwis. And the next is the administrative feasibility, madaling pamamahala. Ang sistemang buwis na dapat madaling ipatupad at hindi nagdudulot ng abala. So like for example, ito is mga sa proseso ng pagbabayad, ang mga authorized na agent bank ay tumutulong sa mga tao na magbayad ng buwis sa mga lugar na malapit sa kanila. So the next is the tax administration. Ang Bureau of International Revenue ng BIR ay mayroong organisasyong estruktura upang masigurado ang mga epektibong pangangalap ng buwis ng maayos na serbisyo ng mga mayayaman. Ayon sa exclusive order na 413 mga pangunahing opisyal ng BIR. So, the first is the commissioner ng BIR. Ang papel nila is siya ang mga pinakamataas na opisyal ng isang BIR na pangunahing responsibilidad sa pamahala na binubuo ng ahensya. Ang kanilang mga katungkulin ay magdikta ng mga pulisya na magpatupad ng mga program at tiyakin ang mga koleksyon sa buwis sa buong bansa. Halimbawa nito is kung may bagong batas na pinapatupad tungkol sa buwis ng isang commissioner, ang magbibigay ng mga direktibo o kung paano ito ipatupad ng buong bansa. And the next is the deputy commissioner. So, ang bawat deputy commissioner ay may particular na grupo na pinamunuhan ng isang masikuro ang maayos na operasyon ng BIR. So, narito ang mga grupo ng mga kinakailangan na tungkulin, gaya ng mga operational group. Ang papel ng operational group ay responsible na mangalap ng buwis mula sa iba't ibang sektor na kabilang mga malalaking negosyo at mga excuse taxpayer. So, halimbawa nito is kung may malaking kumpanya na hindi nagbabayad ng mataas na buwis o operation group ay mag-imbibestiga ng so magsasagawa sila ng mga hakbang upang matiyak ang makolekta ang mga tamang buwis na mula rito. And the next is the legal and the enforcement group. So ito naman is ang grupong ito ay nangangasiwa sa mga legal na aspekto ng BIR, kabilang ng mga proseso ng mga kahiligan para sa mga tax expectation at mga iimbestiga ng mga kasong may mga kinailaman sa tax evasion. And the next is halimbawa nito is kung may mga isang negosyo na hindi sumusunod sa relation sa buwis ng legal ng enforcement group ay magsasagawa ng mga legal na hakbang upang mapanagot ang mga nasabing negosyo. So, the next is the informational system group. So, ang mga papel naman ito is, ang grupo na ito ay nangangasiwa sa mga teknolohiyang ginagamit ng mga BIR, kabilang ng mga sistema ng para sa i-filing at e-payment ng buwis. So, halimbawa nito is ang problema sa online na sistema na ng pagbabayad ng buwis. Ang Information System Group ay mag-aayos nito upang matiyak ang mga maayos na serbisyo ng taxpayers. And the next is the Resource of Management Group. So, ang mga papel nito is, grupo na ito ay responsible sa mga mahalagang sa mga mayayaman.
So, ang BRI kabilang sa mga tao na dito, gaya ng HR, pondo na hindi pag-administratibo sa aspekto. Halimbawa is kung may kinakailangan kang training para sa mga empleyado ng BRI upang mapabuti ang kanilang serbisyo o resource management na group ay nag-oorganisa din nito. So, ang bawat grupo ay kinakailangan tungkulin ng mahalagang upang matiyak ang mga maayos na operasyon ng BRR. Ang tamang koleksyon ng buwis na bansa na may magkaroon ng malinaw na estruktura at mga responsibilidad na mapapadali ang pagtungon sa mga kinakailangan ng mga mayayaman na mga negosyo.